Masarap kumain sa mga restaurant, lalo na kung may extra pang tugtugan ng mga sikat na banda. Pero walang kamalay-malay ang mga may-ari ng restaurant na dyan pala magsisimula ang pambubudol sa kanila. Brian, ikwento. Iba rin ang utak ng producer na to, Lucci. Tatlo ang nabudol nito. Yung bar owner, yung bumili ng ticket, at saka yung mismong banda. Pati banda, ha? Oo, kasi magpapanggap itong producer na kaya raw kunin yung mga sikat na banda. Sikat talaga, ha? Oo, ngayon, sikat ito ngayon, yung Cup of Joe, at saka yung isang artista na si Arthur Neri. Kaso, maglalahong para raw bula itong producer. Kaya galit yung banda, galit yung bumili ng ticket, at kawawa ang bar owner. Tugtugan, kantsawan, at halakhakan. Yan ang halos gabi-gabing eksena sa Silim Bar and Kitchen sa Calamba, Laguna. May mga dumarayo pa nga mula sa malalayong lugar. Mapanood lang ang ilan sa mga paborito nilang banda. Business as usual para sa owners ng bar na sina Carlo, Kurt at Steven. Maswerte pa nga, lalo't kaliwat ka ng gigs pa ang nakalinya sa mga susunod na buwan. Nung nakita namin na parang nakakapagdala kami ng mga big bands, so parang maganda for Calamba na may bar na kayang magdala ng mga sikat na banda. Pero parang biglang nawala sa tono ang lahat kamakailan. Sabi nga sa isang linya ng isang sikat na OPM song na Spolarium, dumilim ang paligid. Nagsimula ito nang makatanggap sila ng proposal mula sa nagpakilalang event producer na si Beyonce Osorio noong May 12. Sinabi ni Beyonce na napapayag niya ang OPM band na Cup of Joe na mag-gig sa Silim Bar sa June 29. Sureball na rin daw ang singer-songwriter na si Arthur Neri sa hiwalay na gig sa July 13. Well, o sa amin, ano na lang siya, income generation kasi tatauhin yung event eh. So sa amin ng bar sales, kanya na lang yung ticket. When it comes to yun nga, posting and marketing ng event, sa bar namin talaga yun. Kasi siya hindi naman siya nagpo-promote na. Siya lang talaga yung mag-organize ng event. Supposedly, siya lang ang magbabayad sa artist. Tapos kami na yung sa operations. Ang ticket sales ay dumediretso sa ano niya, sa bank niya and sa e-wallet niya. So, hindi talaga sa amin. 750 pesos ang kada ticket para sa early bird promo, habang 850 pesos ang regular price. Parang nasa tono naman ang business proposal ni Beyonce, kaya hindi na sila nagdalawang isip na kagatin ang offer. May good record naman daw si Beyonce sa kanila noon at wala namang naging problema. So paano kayong nakumbinse ni Jonzy na makipagtrabaho sa kanya para makuha itong dalawang performers na to? Kasi nagpa-event na siya dito 2022. Naglatag na siya ng band dito. So kami naman medyo at ease na. Paano yung kanyang personality? Ano ba siya? Yung pagkakakilala niyo sa kanya? Wala kaming personal interaction with him talaga eh. Actually ako nakita ko lang siya dito nung event mismo ng Muni-Muni. Basta kami, well, usap lang kami through Viber kung paano yung making arrangement. Pero yun nga, parang medyo kilala daw yung Jonzy na yun sa industry eh, na nagbubook talaga ng mga bands. Dahil tiwala na, hindi na nanghingi ng anumang ID o kasunduan sina Carlo mula kay Beyonce. Wala kaming naging ganun din talaga. Ang contract, wala rin kaming contract sa kanya kasi hindi naman talaga siya affiliated dito eh. Kumbaga, lalapit lang siya, magpapa-event. Kung kumita, kami, hope namin kumita ka. Kung hindi, meron naman kaming bar sales. Una, magandang banda yung in-offer niya.
So kami parang, uy, magandang banda to. Parang opportunity sa amin yun. Kaya medyo walang kumontra eh. Budol alert! Kahit pa may tiwala, humingi pa rin ng kontrata at i-background check ang mga ka-business deal. Malay nyo, sintunado pala sa mga business transaction ang kausap. Kampante raw noon sina Carlo na walang magiging palya sa ticket sales at booking ng artists na parehong nakatoka kay Beyonce. Nakaramdam ba kayo ng any suspicious feeling na, uy, baka manloko to ah? May ganun. Kasi medyo malaking banda at the same time. Siyempre, due diligence din naman namin talaga to check if talagang valid ang event. So what we did, parang kinounter-check namin sa management ng mga bands kung totoo ba na nakabook yung mga bandang involved. And yun nga, nakabook naman daw siya. Planchado na ang lahat 1 linggo bago ang gig sana ng Cup of Joe noong June 29. Pero bigla raw silang nabahala nang sabihin ni Beyonce na nasa 500 katao na ang bumili ng ticket. Kailan nyo na-discover na na-scam kayo? Tumawag yung isang partner na, bro, sobrang daming table reservation, sobrang daming ticket reservation, parang kaya pa ba natin itong i-accommodate? Sabi ko, bro, kaya naman natin yan. Mag-plan na lang din tayo, meeting tayo ng plan. Tapos para kung nagbiro lang na parang ang dami nga, totoo pa ba to? Dahil may agam-agam na, sinerch ni na Carlo, Kurt at isa pa nilang business partner na si Steven ang pangalan ni Beyonce online. Tumawag ulit tayo sa management kung nakapagbayad na ba, parang ganon. Parang mga 1 week before ng Cup of Joe, parang nagduda rin kami ng konti kasi sobrang dami eh. So, nag-investigate din kami. Tumawag pa sa ibang kakilala. Hanggang sa may nakapagsabi nga na scammer nga yan. Parang scammer yan. So, doon na kami nag-start mag-research about. Tapos lumabas na si... Yung article sa Reddit. Article sa Reddit. Doon na nga, may mga lumabas na nga na may mga previous na na-scam na siya. Ganyan. So, kami nag-worry na agad. Parang naano nga yata tayo. Naloko nga yata. Lalo pang tumindi ang hinala nila nang maalalang iba ang pagpapakilala ni Beyonce sa una nilang business deal noong 2022. Ang pagpapakilala niya sa amin is si Bjorn Carlo Osorio. Which is siya pala ay si Bjorn John C. Osorio. Which is kapatid niya. Nung time na nag-iisip na kami kung baka na-scam na kami, parang sinerch namin yung name niya na Bjorn Carlo. Ang lumabas sa articles ay patay na yung tao. Kapatid niya pala yun. Tapos nalaman namin doon sa mga article doon sa Reddit na John C. pala yung pangalan niya. Yung Jorn na yun yung ginagamit niya sa lahat ng accounts niya sa banks, sa e-wallets niya. Yun yung ginagamit niya sa lahat ng transaction na nangyari. Mas na-alarm kami kasi yun nga, kung talagang legit yung event, bakit gagamitin mo pa yung pangalan ng ng kapatid mo na wala na, napatay na. Dahil tamang hinala na, tinuloy ni na Carlo ang sariling investigasyon. Dito na tumambad sa kanila ang mga mas malalapang revelasyon. Till nagpunta na kami sa management nung mga artist, doon namin nalaman na ibang valid ID pala yung pinasa niya nung nag-sign sila ng contract. Ibang wala pala siyang down payment na ginawa. Paano natin tutuloy yung event? Patay tayo. Ang dami ng taong umaasa na matutuloy yan. Tapos ganito, bigla natin mababalitaan na yun pala. Kung sa mga owner ng Silim Bar, Bjorn Carlo ang pakilala ni Beyonce, iba naman daw ang ginamit nitong pangalan nang makipagkasundo sa management ng mga artist. Nung sinabi namin yung issue niya na nakita namin sa Reddit, so nagbigay na ng minimal info yung management, like yung kung eto ba yon. So doon namin nalaman na ay
Hindi yan yung pangalan. Peki yung ID. Pero yun yung mukha. Yun yung mukha. So, yun nga, lumabas nga dun sa investigation na ibang pangalan yung nandun sa ID. Kaya, patay, ibang tao nga, ibang ID nga yung ginamit. Charlie Rosales. O pare ko, ano ba naman ito? Parang nag-overdrive ang isip ni na Carlo sa narinig. Agad silang nag-post sa Facebook na hindi na matutuloy ang gig ng Cup of Joe sa July 29 at ni Arthur Neri sa August 1. Ang masakit pa, pinutakti sila ng mga bumili ng ticket at nagpa-reserve ng table sa mga araw ng inaabangang gigs. Hindi raw alam ni na Carlo ngayon kung paanong tutugunan ang mga humihingi ng refund. Sa amin, masakit. Hindi naman, hindi naman namin ginawa. Hindi naman kami yung scammer. Bakit kami yung pagbibintangan? Although, naiintindihan din namin sila na, kami talaga yung client-facing. Kaya, ang ganda lang din siguro nitong platform na to para malinawan sila na, biktima din kami. Kung may kalaban tayo, yun yung totoong scammer. Hindi kami, kasi kami, nagne-negosyo ng patas. Kung susumahin, nasa 800 katao ang bumili ng ticket para sa dalawang event. Kaya sa tansya nila, aabot sa 700,000 pesos ang naitakbong ticket sales ni Beyonce. Parang bangungot ang naranasan ng mga owner ng Silim Bar and Kitchen dahil lang sa pag-oo sa misteryosong event producer kuno na si Beyonce Osorio. Kahit pa naputol na ang komunikasyon nila matapos silang i-block ng umano'y kawatan, nagbakasakali pa rin sina Carlo, Kurt at Steven na madaraan ito sa seryosong usapan. Nagpunta kami dun sa address niya noong July 1. Para makipag-usap. Kasi baka naman kaya ng settlement. Kasi nung time na yun, may isang event na hindi natuloy eh. Balak namin kausapin lang. Kung hindi mo itutuloy yung event, baka pwedeng ibalik mo na lang yung pera para wala nang gulo. Oo, kasi kami yung napapasama. Pag punta namin yun, walang tao. Sabi ng mga tao sa barangay, hindi na daw doon umuwi. At natuklasan din ni na Carlo sa mga taga-barangay Hagonoy sa Taguig City kung saan residente si Beyonce na marami na palang nagreklamo rito. June 27, may dumating si Carlos tsaka si Kurt. Tapos magpapa-blatter dahil sabi ko anong case, ano daw scam. Sabi ko, tinanong ko sino? Sabi ko, Beyonce. Sabi ko, again? Sabi ko, pang ilang ka na? Sabi ko, pang ganon. Ngayong taon nga lang daw, pang-apat na sina Carlo na nagpabarangay kay Beyonce. Nung unang mga reklamo nga raw, dumadalo pa sa hearing ang tatay ni Beyonce. Siya pa nga raw ang nagbayad sa ilang naloko umano ng kanyang anak. Kaya yung time po na yun, last June 27, is pinuntahan namin yung bahay uli nung ni Beyonce. Yun nga, wala nang humarap. Wala nang, kahit yung tatay hindi na rin nagpakita. Pinuntahan din ng staff namin ang address ni Beyonce noong July 15. Pero tanging mga tahol ng aso ang sumalubong sa amin. Bahagyaring nakabukas ang pinto pero walang lumabas sa pagkatok namin. Hindi namin alam kung pinagtatakpan ba ng tatay o ano. Siyempre, tatay yun eh. Sa pagtatanong-tanong pa ng aming staff nung araw ding yon, natuntun namin ang tatay ni Beyonce na si Boying. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa kamera pero hinayaan niya kaming kumuha ng videos. Kwento ni Tatay Boying, ilang buwan na umanong hindi umuuwi sa kanila ang bunsong anak na si Beyonce. Wala rin umano siyang alam sa mga bagong paratang laban sa anak niya. Pero ang higit na ikinagulat niya nang malamang ginamit ni Beyonce ang pangalan ng namayapa ng anak na si Bjorn para makapanloko ng tao. Totoo pala ang nakitang impormasyon ni Carlo online tungkol sa pagpanaw ng kuya ni Beyonce na si Bjorn Carlo Osorio noong December 2021.
Sinamahan mismo ni Tatay Boying ang staff namin na bisitahin ang puntod ng kanyang anak. Kwento niya, malapit si Beyonce sa kanyang Kuya Bjorn nung nabubuhay pa ito. Napansin lang daw ni Tatay Boying na tila nalilihis ng landas ang nakababatang anak na si Beyonce mula nang mamatay ang kuya nito. Possible na trigger yung to get the history, kung ito ba ay ngayon lang o ito ba ay may konting simptoma na noon bago napatay ang kanyang brother. And pwede din kasi na yung brother's death niya is one ultimate trigger that could have exploded the symptoms. Nakwento rin ni Tatay Boying sa amin na hindi naman daw siya naging strikto sa pagpapalaki ng mga anak niya. Kung uuwi nga raw si Beyonce sa bahay nila ngayon, ipagluluto pa niya ito at pagsisilbihan. Kung titingnan mo ang isang taong merong antisocial personality problem, ito yung mga gumagawa ng mga bagay against the law, going back to childhood, may nakikita ka na ang parents nila can be lenient, yung pinagbibigyan, hindi pinapatrabaho, hinahayaan lang. So, ang possibility na malaman niya kung anong tama o mali, baka may problema tayo doon kasi they're not strict, Sinamahan namin sina Carlo, Kurt at Steven na maghain ng kaso sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Aminado silang pahirapan ang pag-trace sa perang pumasok sa e-wallet at mobile banking app na ginamit ni Beyonce. After all, the Philippines has still a bank secrecy law. While it is not anymore a practice in the international scene, the Philippines still retains its bank secrecy law, which really limits the giving of information to investigation or law enforcement agencies. Natapos na raw ang investigasyon ng cybercrime body sa kaso ni Beyonce. Ipauubayan na raw nila ito sa PNP o sa NBI. Our law enforcement partners will be contemplating on filing estafa cases in relation to the Cybercrime Prevention Act of the Philippines and probably other new laws instituted in the Philippines. Dahil sa nangyaring sakit ng ulo, time out na raw muna ang Silim Bar and Kitchen sa pagpasok sa mga ganitong transaksyon. Sabi nyo nga, first time ninyong maloko ng ganito. And your business, medyo bago pa, 2 years. Anong klaseng pagbabago ang gagawin ninyo sa inyong operations para hindi maulit yung ganitong klaseng scam? Well, siguro, una, hindi muna kami magpapapasok ng third party kasi for the longest time naman, wala naman kaming third party talaga. Ang pangit kung maulit pa to sa ibang businesses na pumaparehas naman, hindi naman gumagawa ng mali. Tapos, dahil lang sa isang scammer, masisira yung negosyo na pinaghirapan ng mga tao. Ako po si Brian Basa at ito ang aking Budol Alert.